Muli po tayong mag-aaral. Pag-aaralan po natin kung papaano po nagkaroon o nagkakaroon ng kaalaman o karunungan ang mga tunay na tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo. At ikukumpara po natin sa iba't ibang reliyon, lalo na sa iglesia ni Manalo. Alam niyo po, ang pagtuturo po ng Ebanghelyo, batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ganito po ang ating matutunghayan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11. Sa magandang balita, Biblia, pakinggan po ninyo kung ano ang nakasulat sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 7. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Ang tunay na tagapagturo, ang nagtuturo rito walang iba kundi si Pablo. Isa sa mga apostol. Apostol sa dako ng mga hentil. Ipinakilala niya na ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Bakit po hindi sila humihingi ng kabayaran o bayad sa kanilang pagtuturo? Ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po pasasagutin natin ang banal na kasulatan sa Mateo, Kapitulo 10, talatang 8. Pakinggan ninyo. Ito po ang nagtuturo rito ay si Kristo. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Sino nagtuturo rito? Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tinanggap mong walang bayad, ibigay mo na walang bayad. Kaya yung tunay na tagapagturo, katulad ni na Pablo, nagtuturo sila kahit saan sila makarating. Libre, wala pong bayad. Bakit tinanggap nila na walang bayad? Ano po ngayon ang utos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, batay sa binasa, ibigay mo na walang bayad. Naibigay ba sa mga apostol na walang bayad ang karunungan ng Diyos? Mas maganda po babasahin natin. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng unang Korinto. Kapitulo 2, talatang 13. Mas maganda 12-13, unang Korinto. Ganito po ang pagtuturo. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga panalitang ayon sa Espiritu. Tinanggap po ba nila na walang bayad ang karunungan ng Diyos? Opo. Ngayon, anong utos? Ibigay mo na walang bayad. Ibig sabihin, para hindi sila maging sakim. Kasi po, pagka may bayad, sakim yun eh. Kaya inuutusan sila, kung tinanggap mong walang bayad, ibigay mo na walang bayad. Kaya po, ang mga karunungan ng Diyos, ang tawag diyan, ipinagkakaloob o ibinibigay na walang bayad. Mas maganda po, babasahin natin. Biblia rin po ang pasasagutin natin, aklat po ng Marcos. Ito po ang katangian ng ito. Ibang termino po ng ibinigay ng Diyos na walang bayad. Ano po ang ibang termino? Babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Marcos, Kapitulo 4, talatang 11.
Pagkatapos, babalikan natin ng Diyos kung sino po yung pinagkalooban. Ganito po ang ating matutunghayan na aklat po ng Marcos, Kapitulo 4, talatang 11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makahalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ano po yung ibinigay ng Diyos na walang ang karunungan? Ang ibang termino ng ibinigay ng Diyos na walang kaloob. Bakit ipinagkakaloob? Ang makaalam ng hiwaga. Ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po, babasahin na natin ng Roma, Kapitulo 16, talatang 25, batay sa pagtuturo po ng banal na kasulatan. At ngayon, sa Kanya ay makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo. At sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahon walang hanggan. Nakatago sa hiwaga. Kaya ipinagkakaloob. Kanino ipinagkaloob? Batay po sa Diyos, ganito ang ating matutunghayan. At nang siya'y mag-isa na nga sa palibot niya nakasama ang 12, ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. Sino po yung pinagkalooban? Ang ibang termino ng kaloob, ibinigay na walang bayad, ang mga apostol. Ano ngayon ang utos? Balikan natin yung pagtuturo ni Kristo. Tinanggap mong walang bayad, ibigay mo na walang bayad. Kaya yung mga tunay na tagapagturo, kaya sila makarating. Nagtuturo sila, libre, wala pong bayad. Dahil ang utos ng Diyos o ang pasya ng Diyos, Diyos 8, tinanggap mong walang bayad, ibigay mo na walang bayad. Bakit hindi po magawang magpaupa nitong mga tagapagturo o mga tunay na tagapagturo? Mas maganda po babasahin natin ang aklat po ng Juan sa Magandang Balita, Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Juan, Kapitulo 10, talatang 12-13, batay sa pagtuturo ng ating Panginoon Kristo. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niyang mga tupa, palibasay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Sino nagtuturo sa 1 Kapitulo 10, talatang 12-13? Si Kristo. Ipinakikilala niya na ang upahan hindi tunay na tagapagturo. Kaya hindi magawa ng mga tunay na tagapagturo ang magpaupa. Ano po yung terminong upa? Bayad. Ano po yung terminong bayad sa Ingles? P. Payment. Sino pong sumisingil ng bayad ngayon? Pero itutuloy muna natin. Ipinakikilala rin ni Apostol Pablo, mas maganda po babasahin natin, aklat po ng 2 Korinto, Kapitulo 2. Ganito po ang ating matutunghayan. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakalang salita ng Diyos. Ang mga tunay na tagapagturo, hindi nila kinakalakalang salita ng Diyos. Sino? Yung iba. Kaya yung kumisan sabi ng iba, hindi naman sila tumutulig sa pumupuna. Pumupuna po. Ikinukumpara nga Sa tunay na paglilingkod, hindi nila kinakalakalang salita ng Diyos. Yung iba, kinakalakal. Ibig sabihin, nagpapaupa sila sa kanilang ginagawang pagtuturo. Ikukumpara po natin sa Iglesia ni Manalo. Sa Iglesia ni Manalo, dito sa kapilya, anumang pagtuturo rito, hindi ka pwedeng maging ministro. Ang ibibigay mo pa rito, 5 beses na abulo yan. Hindi ka pa rin pwedeng maging ministro.
Nagpagawa sila ng templo dito. Anumang anumang pagtitipong gagawin, hindi rin pwedeng maging ministro. Ito pwedeng gawing burulan, itong templo. Paano natin nasabing pwedeng gawing burulan? Nung mamatay si Perang G. Manalo, ginawang burulan to. Alam niyo po, meron pa silang tinatawag na tabernacle. Ang iglesia ni Manalo, sino mang mamamatay, tangi kay Manalo o mga Manalo, hindi sila pwedeng ipasok sa kanilang kapilya. Ni iburol. Sa loob ng kapilya, bawal. Pero si Manalo, hindi siya pwedeng maging modelo. Bakit? Gagawin mo bang burulan yung kapilya, templo? Pwede bang sabihin, mga kapatid, tularan natin si Peranji Manalo. Kung nagawa niya na gawing burulan, magagawa din natin. Bakit? Ating pera yan eh. Hindi po, bawal. Ano mang pagtitipon na gagawin mo sa kapilya, sa templo, tabernacle, hindi ka pwedeng maging ministro sa iglesia ni Manalo. Dito lang po sa tinatawag na eskwelahan. Ito pong eskwelahan, meron silang College of Evangelical Ministry. Sa ibang termino, New Era University. Makukuha mo yung tinatawag na kursong BEM, Bachelor Evangelical Ministry, may bayad. Pero, maraming nagtataka, bakit ang iglesia ni Manalo, sa kabila na may bayad po ang pag-aaral ng BEM Bachelor Evangelical Ministry, bakit ayaw nilang ituro sa labas ng kanilang sekta o reliyon? Bakit po ayaw nilang ituro sa labas ng kanilang sekta na ang pag-aaral sa pagkaministro sa iglesia ni Manalo may bayad, may tuition fee? Kasi po, hindi na po pwedeng masabing kaloob. Sino magsasabi? Ang pagmiministro po sa aming reliyon o iglesia ay hindi na po kaloob. Hindi na po namin pwedeng sundin si Kristo sa Marcos, Kapitulo 4, talatang 11. Sa amin, hindi na po kaloob. Walang magsasabi niyan. Kailangan patuloy sila mandadaya kahit ginagawa nila. Naintindihan po ninyo ang ibig ko sabihin. Para patuloy silang makakapandaya kahit ginagawa nila. Kahit nagbabayad sila, hindi nila pwedeng ituro sa labas ng kanilang sekta na ang pagtuturong sa BEM Bachelor Evangelical Ministry ay may bayad, may tuition fee. Kung isang marami pong mga kaanib ng iglesia ni Manalo, kumbaga nagko-comment sila, ang kumikita daw ng bayad yung eskwelahan. Hindi naman daw po si Peranji Manalo o hindi naman daw si Eduardo Manalo. Hindi naman daw yung sekta nila ang kumikita ng bayad. Sabi ko nga sa iba, palabasin nyo kasi para hindi siya nagtatago. Batay po sa pagtuturo nila, sinong may-ari ng eskwelahan ng New Era University. Ito po yung pasugo. Babasahin ko sa inyo para maintindihan po ninyo. Wala bang kinalaman si Manalo sa pagsingil ng tuition fee, sa pagkakaroon ng BEM Bachelor Evangelical Ministry? Kailan nagsimula po yan? 1980. Ang first batch po ng BEM Bachelor Evangelical Ministry, ang isa ay si Eduardo Manalo. Para maintindihan po ninyo. Babasahin ko sa inyo ang isang pasugo kung sino may-ari ng eskwelahang New Era University. Ang babasahin kong pasugo ay issue noong January hanggang March 1996 sa page 9. Being owned and operated by the Iglesia ni Cristo. Yan nga po kay Manalo. But classified as non-sectarian institution. Sino po ang may-ari? Wala bang kinalaman ng kanilang sekta o reliyon? Ang pagkita ng bayad sa pamagitan ng eskwelahan, sila may-ari. Niloloko tayo. Kaya po ang Iglesia ni Manalo, hindi nila pwedeng gamitin ng Eagle Broadcasting System
sa pamagitan ng Net 25 na magdeklara sila. O hindi na po kaloob ang pagmiministro sa aming reliyon. Kasi po may bayad. Hindi na po kaloob ang pagmiministro sa amin. Kasi may bayad. Walang magsasabi niya. Kaya ang ginagawa po natin, inilalantad natin para makita ng karamihan. Ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo, may bayad, may tuition fee. Ito po, dito ako humanga kay Manalo. Bakit? Nagbabayad sila. Nagbayad sila sa kanilang ginawang pag-aaral. Pero bakit ang tatanggapin nila tulong? Alam niyo po, dito lang sa Iglesia ni Manalo, sa eskwelahan ng Iglesia ni Manalo, isang kurso, unik. Isang kurso. Kahit nagbayad ka, ang tatanggapin mo tulong. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Hindi nagiging issue yan. Ibig sabihin, nagbayad. Dapat, ang tatanggapin nila, hindi tulong, kundi sweldo. Dito ko naalala ang aking anak. Nung umuwi siya ng Pilipinas, nakausap niya ang kanyang pinsan. Ang pinsan niya ngayon regular. Tapos na siyang nag-aral ngayon, sinusubok na siya kung tawaging regular. Manggagawa siya. Nag-aral ka, nagbayad ka. Anong tatanggapin mo? Tulong o sweldo? Hindi makasagot. Bakit hindi nagiging issue kasi? Walang pagkakaiba nung magtanong ako kay Paterno C. Bago ako kusang tumiwalag sa Iglesia ni Manalo, nagkaharap kami ni Paterno C noong 1994, December 25. Tinanong ko siya, turuan mo ako ng pandoktrina 16. 16 dati, ngayon nasa 19 siya. As voluntary contribution. Ang dapat ko bang ibigay sa iyo bayad? Hindi makasagot Alam niyo po yung ginagawa ng Iglesia ni Manalo? Alam niyo po kung tutuusin, si Manalo, hindi naging sapat ang voluntary contribution sa kanya. Naalala ko yung ministro ni Manalo noong 1986. Kapatid sa voluntary contribution pa lang buhay na tayo. Bakit pa natin sisingilin ng tuition fee mga ka? Alam niyo po yung ginagawa ni Manalo, sa kabila na si Manalo Batang, kanyang mga ministro, hindi ba sila nagbabasa ng Biblia? Nagbabasa. Nababasa ba nila ang 1 Kapitulo 10, talatang 12, 13? Nababasa. Maring hindi man. Tanungin mo sa Biblia mga yan. Pero, nagsasawalang kibo sila dahil under sila ni Manalo. Kung ano yung ipinatuturo, ipinapagawa, yun lang. Yan pong pagtuturong may bayad, hindi na po bagong bagay yan. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit tumalikod ang bayang Israel. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Mikas. Mas maganda po, ang sasagot sa atin ng aklat po ng Mikas. Kapitulo 3, talatang 11, pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. Ang mga pangulo niya nagsisihatol dahil sa suhol. At ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta niya'y nanghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at mangagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamahang darating sa akin. Ang isa sa mga dahilan kung bakit tumalikod ang bayang Israel, hindi sila nagkasa sa tithes o sa ikasampung bahagi. Anong ginawa nila? Nagturo sila, may upa. Ganyan po ang ginagawa ng iba, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Kaya anuman pong pagtitipon na gagawin nyo sa kapilya, sa templo,
sa tabernacle, kung ang mga tagapagturo ninyo ay nagbayad sila, hindi nakaloob. Bakit? Ang tunay na tagapagturo. Mas maganda po, basahin na lang natin. Ganito po ang ating matutunghayan, ang tunay na pagsamba. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Ganito ang ating matutunghayan. Mas maganda po babasahin natin, unang Korinto, Kapitulo 14, talatang 26 hanggang 28 muna. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at meron naman magpapaliwalag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3. Hali-halili sila. Kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarili sa Diyos. Ang Iglesia ni Manalo ang binabasa 26 hanggang 28. Hindi po nila babasahin ang 29, 30, 31. Bakit? Tatandaan po ninyo, ang pag-aaral sa BEM, Bachelor Evangelical Ministry, may bayad. Hindi na po kaloob. Kaya sino man po yung mangunguna rito, o yung magtuturo rito sa kapilya, sa templo, sa tabernacle, hindi na po kaloob. Uulitin ko po yung 29. O ibig sabihin, babasahin ko yung 29. Kung bakit ayaw nilang basahin. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Sino po ang may karapatan sa tunay na pagsamba o pagtitipon? Yung tumanggap ng kaloob. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Pwede po bang sabihin kaloob kung nagbayad sila? Kaya ang Iglesia ni Manalo ayaw nilang aminin. Ayaw nilang ituro o ayaw nilang ilantad ng pagmiministro sa Iglesia ni Manalo. May bayad. May tuition fee. Dati pa nga, ang tawag nila para may magbabayad, sponsor. Kukuha ka ng sponsor. Kaya kung minsan, nung kaanib pa ako sa Iglesia ni Manalo, bakit hindi ka nakapagpatuloy aral? Sabi sa akin, tinatanong ako, kasi hindi ko makuha ang sponsor ang Ginebra. San Miguel. Minsan nagbibiro ako. Wala, hindi ko makuha ang Ginebra San Miguel. Binibiro ko yung mga kapwa ko kaanib sa Iglesia ni Manalo. Bakit po kailangan kumuha ng sponsor? Si Manalo kasi hindi sapat sa kanya yung voluntary contribution. Kailangan niyang sumigil ng bayad. Anong nangyayari? Ayaw po kasi nilang ilantad sa labas ng kanilang sekta. Kaya ang ginagawa po natin, ginagawa ko pala, inilalantad ko na ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo ay hindi nakaloob. May bayad, may tuition fee. Nagsimula po noong 1980. Ang isa sa mga first batch ng BEM batch, si Eduardo Manalo. Bakit alam ko? Dati po akong kaanib. Yan po ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral. Marami sa atin na ang akala tama. Ngayon, kung tama, di maamin mo. Dito po nagsasawalang kibo ang Iglesia ni Manalo. Kaya, akala ng karamihan, ako po ay sa bahay lang. Hindi tayo pwedeng Naghahanap po ako sa mga ministro ng Manalo na aamin na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Babayad po tayo kung kinakailangan. Ito po ang hindi naintindihan ng karamihan. Bakit? Babayad. Hindi sapat kay Manalo yung 5 beses na abro yan. Pinakakain na siya. Hindi pa rin siya magtuturo ng libre. Hindi. Sakim nga Meron na siyang kotse, bahay. Hindi pa rin siya magtuturo. Hindi. Sakim Kaya, maraming nadaya. Masama po ba na ilantad natin na ang pag-aaral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo
ay may bayad? Hindi. Nagiging masama lang sa Iglesia ni Manalo. Bakit? Gusto nila maging blackout sila sa media. Gusto nila manatili yung panloloko, pandarayang ginagawa nila. Kaya muli kong babasahin, alam niyo po, sa tunay na Iglesia ni Cristo, kahit sa loob lang ng bahay, pwede kang maging ministro. Kahit sa loob ng bahay. Sa Iglesia ni Manalo, sa kapilya, hindi ka pwedeng maging ministro. Ano mang pagtuturo rito. Sa templo, ano mang pagtuturo rito, hindi ka pwedeng maging ministro. Tabernacle. Kaya ikinabuti ni Manalo ang pagtatayo ng kapilya. Tabernacle, templo. Bakit? Malaking investment yan. Bukas makalwa, ibebenta niya yan, pwede. Kumbaga, nakapag-ipon siya ng kayamanan diyan. Kaya sinasabi ko po, kung naintindihan po ninyo, si Felix Y. Manalo nagkulong lang ng bahay sa kanyang kwarto. Sa bahay na, nagkulong siya sa kwarto niya, sa loob ng kanyang bahay. Paglabas niya, ministro. 3 days, 3 nights. Ang pagministro sa Iglesia ni Manalo, 13 years. Pababasaan mo ng talata. Ayaw nilang basahin. Bakit? Hindi pinababasa. Muli kong babasahin ito para maintindihan po ninyo. 29, 30, 31, kung bakit hindi binabasa sa Iglesia ni Manalo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ng nagsasalita. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Hindi kasi nila binibigyan ng karapatan na magsalita ang mga miyembro. Ang mga miyembro wala pang Biblia. Kung yung mga ministro ni Manalo nadaya niya, yung ba kayang simpleng mga kaani bang hindi madadaya? Mga ministro niya, dinaya niya. Yung ba kayang, bakit? Kasi nagpakilala siyang executive. Alam niyo po, kung matalino kayo sa Biblia, si Manalo hindi pwedeng magpakilalang executive. Kaya siya nagpakilalang executive para ma-under niya lahat. Kaya hindi mo siya pwedeng turuan. Si Manalo, hindi mo siya pwedeng turuan. Yung mga ministro, pwede bang turuan? Hindi. Yung mga miyembro, kaya may mga talata silang hindi binabasa. Tulad nito. Ang tunay na pagsamba, 2 o 3, sa Iglesia ni Manalo. Ang may karapatan na makasama sa pagtuturo, yung tagabasa, si Eduardo Manalo lang. O kaya sa TV. Pero pagdating sa pagsamba, isa lang. Pagkatapos, abuluyan na. Bakit? Ginawa lang silang kolektor. Hindi naman hindi po ang motibo ikalat ang salita ng Diyos. Ang motibo, collection lang. Kaya ang ginagawa nila, hindi nila itinuturo ang 29, 30, 31 Korinto 14. Kaya ang mga miyembro, mangmang sa Biblia, pati yung ministro. Bakit? Kahit nababasa ng ministro to, yung magsasawalang kibo siya. Bakit? Dudukutin siya ng mga pulis. Kaya po, ang tunay na pagsamba o pagtitipon, kahit sa loob lang ng bahay, pwedeng gawin. Sa loob ng bahay, pwede kang maging ministro. Dito sa kapilya ng Iglesia ni Manalo, magkano ang halaga nito yan? Magkano yung halaga ng templo? Magkano yung halaga ng tabernacle? Hindi ka pwedeng maging ministro. Dito lang. Sa Iglesia ni Manalo. Ibig sabihin, nagsasamantala. Ang problema kay Manalo, ayaw niyang aminin. Hindi niya binibigyan ng karapatan ng kanyang mga ministro na magsabi, may bayad ang ating pag-aaral, ha? Pero ginagawa nila. Kanina nila hindi itinuturo sa labas ng kanilang sekta o reliyon. Kaya maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo na magsabi o magdeklara na hindi nakaloob ang pagmiministro sa Iglesia ni Manalo.
Ngayong inilalantad ko, masama po ba? Hindi. Kaya pag-aralan po ninyo ang tunay na ministro. Muli kong babalikan itong ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 7. Ganito ang ating matutunghayan. Muli kong babalikan ito. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Papansinin po ninyo sa Iglesia ni Manalo. Ito pong templo, tsaka yung tabernacle, kung mapagpansin po kayo, ito nasa iisang compound. At tsaka yung eskwelahan, iisang compound po sa Pilipinas. Hindi pa man siya lumalabas doon sa tinatawag na central, sinong tuturuan niya doon sa compound? Mga miyembro. Hindi ba sila nagbibigay ng abol? Nagbibigay. Pwede ba niyang turuan ng libre para maging ministro? O mag-alis ng BEM? Hindi. May bayad. Baka sasabihin nila pwede ka bang maging ministro? Kung dito ka tuturuan? Hindi. Dito? Hindi. Dito? Hindi. Ngayon, dito sila mag-aaral sa BEM Bachelor sa eskwelahan. Pwede ba sila magbasa ng Biblia? Katulad ng unang Korinto 14, 29, 30, 30. Maghanap po kayo. Ako nababasa ako. Sila ba hindi nila ba? Nababasa nila. Pero hindi nila pwedeng ituro. Bakit? Hindi nakaloob. Alam niyo po, ang tunay na Iglesia ni Cristo, batay sa Iglesia ni Manalo, meron bang kinikitang bayad? Mas maganda po, pasasagutin natin ang Iglesia ni Manalo. Ito po yung pasugo. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, hindi po kumikita ng bayad. Walang kinikitang bayad, batay sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Kung magkatulad. Kasi po, sinasabi nila sa isang pasugo, do the same. Pagka sinabing mong do the same, magkatulad. Ikukumpara natin ngayon. Batay sa kanilang pagtuturo. How expensive to the way to the Catholic heaven? Random note. Ang pasugong ito, volume 46, number 5, May 1994. Ang title po ng babasahin ko, How expensive is the way to the Catholic heaven? The Christian, ito po yung tunay na Iglesia ni Cristo. God's people in the latter times are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10 verse 7 states that the labor is worthy of his hire. But it states, in what is your consist of food and drink? When he goes on missionary journey, there is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for specific religious services. Pagka tumutuligsa sila sa ibang reliyon, sa ibang sekta, ipinakikilala nila ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ulitin kong basahin yung, there is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for a specific religious services. Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Ang pagtuturo po sa eskwelahan, sa kursong BEM, Bachelor Evangelical Ministry, may bayad. Ano ngayon ang gagawin nila para makapanuligsa sila? Hindi nila ituturo. Kaya ang Iglesia ni Manalo, nagsasawalang kibo sila. Mas maganda po kung bakit ko inilalantad to, mas maganda po, babasahin natin. Ito po yung dahilan ko, batay po sa pagtuturo sa Efeso. Pansinin po ninyo kung anong pagtuturo sa Efeso. Ito po. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan. Mga bagay na dapat nadulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Kumisan pinakikiusapan tayo na wag na natin tuligsayin ang Iglesia ni Manalo o punahin ang Iglesia. Hindi po pwede.
para hindi po sila patuloy na mandadaya. Para hindi po sila makapagpatuloy sa pandaraya. Ilalantad natin kung paano sila dinadaya at huwag nang magdamay. Kaya ikukumpara natin sa tunay na Iglesia ni Cristo. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, tunay na pag-aari ni Cristo, wala kayong kikitain bayad. Walang sisingil ng tuition fee. Kung ano-anong fee. Payment, kung ano. Dahil ang pinag-uusapan po sa tunay na paglilingkod sa Diyos, hindi po pagninegosyo. Kaya kung babasahin po ninyo ang 1, Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 16, ipinakita niya sa harap ng templo, pinagtabuyan niya yung mga nagninegosyo. Anong isa sa mga negosyo ni Manalo? Ang kursong BEM, Bachelor Evangelical Ministry, para makasingil siya ng bayad o tuition fee. Kaya, paglalantad lang, pangangaral. Tatandaan po natin, ang kaloob, wala pong bayad. Hindi po siningil ng tuition fee. Kaya kapag ang isang tagapagturo, nag-aral siya, nagbayad siya, hindi tunay na tagapagturo ng Ebanghelyo. Ito po ang aking paksang na ipaksa. Maraming salamat sa inyong lahat.